Bayan, magandang hapon pong muli. Magandang araw po ng 21, 2024, araw po ng Miyerkules. Hinihingi ko po ng kapahintulutan na tayo po ay manalangin at para po maumpisan natin ang dapat po natin talakayin. Sa amin pong mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum, ang katahimikan at pag-ibig naway sumapuso natin lahat sa ngalan ni Allah. Yuko po natin ang ating mga ulo bilang respeto sa panalangin. Dakilang Ama, muli Ama ay nagtitipon-tipon ang iyong mga anak na tinaguriang tinig at boses ng bayan. Ama, ikaw po ang inaasahan namin, Ama, na naway palagi naming sumagitna upang magkaroon kami ng tama at maayos na persepto ng aming talakayan tungo po sa ikadadagdag ng kaalaman at mga benepisyo tungkol po sa mga matitinding isyo na ngayon ay lumalagana. Muli, Ama, di po namin nakakalimutan na ipanalangin namin at ihingi ng tawad, Ama, ang aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa sandatahang lakas, muli, Ama, ipinapanalangin namin na maging wasto't matatag tungo sa pagdepensa ng kalayaan at dignidad ng ating bansa. Ganon din po sa pulisya na nananatiling malaking question at paghamon ang kanilang dignidad at katapatan sa bayan. At amin din pong hinihingi ngayon ng katuwiran at makatotohanan na ang lahat po na nandito po ngayon ay mabasbasan mo, Ama, at ikaw po ang umiral sa aming mga puso. Muli, Ama, ay hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Binabati ko po ang lahat po na nag-join. Maraming salamat po sa inyong pag-join. Maraming salamat po sa inyong mga gift. Habang nananalangin ay nakakatanggap na po kami ng gift sa inyo. Pagpalain po kayo. Babalik po ang biyayang inyong iginagawad sa amin tungo sa ikabubuti ng ating relasyon at unawaan. At muli ay ako po'y nananawagan doon sa mga patuloy na nagtitext ng walang kwenta at puro mura. Sarilinin nyo na lang yung problema nyo. Kasi ipinapakita nyo na kayo ang mga tao hindi dapat nang inaasikaso at inuunawa dahil wala kaming matututunan sa inyo. Muli po binabati po namin ang lahat po ng organisasyon, kapatiran at samahan sa mga guardian. Binabati po namin kayo, bro. Ang respeto at paggalang sa kapatiran. Maging po sa fraternal, bumabati po kami. Sa Fraternity Colegio ay bumabati din po kami, MUWAB o May We Always Be. At sa mga organisasyon meron pa na naka-join in sa atin at patuloy na nagmo-monitor tungkol po sa ating mga bagay-bagay na dapat po talakayin. Maraming salamat po sa inyong mga gift na heart. Ay sadya naman pong makakatulong ito. Intradahin po natin ang unang talakayan tungkol po sa hindi na po normal ang katayuan ng ating gobyerno ngayon. Hindi na siya normal sa dating normal, bagkus siya ay abnormal na sa katayuan na walang kasagutan ang mga katanungan ng taong bayan at ang kanilang mga programa ay nauuwi lamang sa iisang punto. Bagkus, eto na nga po sila. Walang mabuting programa. Bumabati po ko sa lahat ng samahan dito po sa Alae at sa Manolo Portage. Yung amin po mga kapatid yan sa Barber Corner ay andito po ang inyong Kuya Ed.
At sa lahat po ay huwag po magtatampo. Kung hindi ko po mabati, maya-maya po ay bibigyan ko po kayo ng pasinaya para mabati po tungkol sa mga pag-broadcast ko. At yung mga bago, siguro mga 16 yung bagong katanungan na umabot po sa atin sa kabila ay atin po itong memorableng tatalakayin. Unang-una po sa listahan na galing po kay Founder Marlica. BP Sara Kinanchewan si Hontiveros. Si BP Sara Kinanchewan si Hontiveros sa isang hearing para sa kanyang budget, no? At merong 1,000. Kasi naman po, Madam Risa, no, nawiwili ka na. Pagkatapos mong tulungan ng pamilyang Duterte nung panahon na ikay tumatakbo, na sa pag-aakala mo ay hindi mananalo ang mga Duterte, tinulungan ka ni Ate BP. Tinulungan ka ni Ate Sara. At bagkos, walang gustong tumulong sa iyo, pero minumungkay at ipinapakiusap na damayan ka, tulungan ka para ika nga, alam mo na, in a positive way, responding na meron kayong ika nga interest na magserbisyo sa taong bayan. Nang ikaw ay nanalo, ikaw ang unang-unang animal na kumalaban kay Duterte. Ganyan ka ka-plastic, ganyan ka kawalang respeto, ganyan ka kawalang kwenta, at kung ano-ano mga pasakali mo, dobe. Hindi nyo maliling lang, lalo kami mga dito sa Mindanao, hindi nyo kami kayang paututan ng gusto ninyong mangyari at papaniwalain. Hontiveros, kaskas na ang mukha mo sa kapal ng iyong katarantaduhang ginagawa. Pinaalahanan ka ng taong bayan. Pag wala ka na sa pwesto, saka ka bobombahan. Dahil para ma-uncover yung sinasabi mong privilege of your position as a goddamn senator. Okay? Pagbantay. Ha? Risa Hontiveros, wala kang nagawang mabuti para sa taong bayan. So, ang akda at ang grade na ibinibigay sa iyo ng taong bayan, wala ka sa negative 0, wala ka rin sa positive 0. Ibig sabihin, tunay kang 0 dahil hindi ka na makakaisa pa. Tumulong sa iyo, ginawa ang lahat para manalo ka. Anong klaseng tao ka, Hontiveros? Hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, Hontiveros. Bagkus, isa kang Judas. Sabi ng mapanling lang, depende lang yan sa pakinabang. Animal. Hontiveros, ang akala mo lang, ang taong bayan ay tanga. Nagkakamali ka. Ikaw ang tanga. Hindi namin ginawa yan, kundi ginawa mo yan. Supalpal ka kay BP. Wala ka kasing kalidad. At ang pangalawa galing po sa ating kapatid na mismo na nagluluksa sa sitwasyon na sila ay sadya namang nilapastangan yung mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ. Attorney ng Kingdom of Jesus Christ, elaborate correctly as against Abalos. Containing on the hearing that being proposed recently. Anong naitsura mo? Abalos, nagmukha ka ring tanga. Dahil fugitive kayo ng fugitive, kasama ka rin at kaisa kayo ng dalawang general ng PNP na tanga. Hindi ninyo alam
Abi namin, basta general ka na, naka-staff judge advocate general ka, kurso, nakagraduate ka sa Defense University of the Armed Forces. Titignan natin yung kalidad ng inyong panunungkulan sa taong bayan. Pero dito sa puntong to, utang ina, kulang sa inyo, foiled. Ang lalakas ng amat nyo, bay. Diba? Huwag nyong gamitin yung ginagamit ng bossing nyo. Nagmumukha kayong gago. Uniform man pa naman kayo. You are general, you are ano, what? Anong ginawa mo? Nagkunwari ka pa, General Colonel Torres. Akala mo lang ikaw lang ang nag-uniforme ba? Akala mo lang maliling lang mo lang ang iba. Ang akala mo lang walang iimik. Ang akala mo lang babaliwalain kayo sa inyong katarantado ang ginagawa. Sige nga, sagutin ninyo ang tanong ng attorney ng Kingdom of Jesus Christ. Why? Obviously, you implement the rule to engage in serving the warrant of arrest or either on what order it may basis in the name of peace and truth, for what is true, for what is just, and what is right. Pero anong ginawa ninyo? Hanggang ngayon, ginagawa niyong mga tangang ninja turtle ang mga pulis. Ay nako, maniwala po kayo, ang mukha po ninyo ay kompleto na para na kayong Viva Films. Magmula sa una hanggang sa huli, nakakompact po yung video ninyo. Ay kay alam po kung sino-sino. Bakit? Itatawagin lang yan sa roster eh. Hindi nyo ba alam, Mr. General, Mr. Colonel? Asking now the people to the roster who been augmented and you dispose or in charge on that kinds of operation in Kingdom of Jesus Christ. Dispatch, I mean. Hahanapin ng taong bayan, sa palagay nyo, inyo lahat ang general? Baka sa inyo ang general mining at ang general problem. At ang mga tunay na general ay pinagtatawanan kayo kay palapit na ng palapit ng palapit ang inyong katapusan. Hindi kayo mga nag-iisip ba? Sayang ang pinasasahod sa inyo ng taong bayan na galing sa buwis. Nakawalang hiya nyo lang ang ginagawa ninyo. Naturingan kayong mga general to serve and protect. Kinsa, dong kinsa ang to serve and protect dong. Kinsa, behind the line, above the level position, to the right or to the left. Sino? Yabalos? Sino? Tambalsulos? Sino? BBM? Wala lang akong code of oath sa mga opisyal para nagarantiya ang kanilang disposition in front of the commission of sa CA. Appointment, na-approve na kayo, di ba? Nanunumpa kayo sa taong bayan na you will serve and protect the people and the nations of the Republic of the Philippines. God damn, wala po niyan. Kasi meron pong 2 million US dollar ang ibinibigay ng Amerika na tinanggap na ni BBM. Tama po ba? Tama naman, Kuya Ed. Huwag ko kayong mag-alala, bayan. Dito po sa Kuya Ed TV, Real Talk at Boses, Tinig ng Taong Bayan, ang lahat po ng departamento ay nagte-text sa atuha. Kahit pa sa Muntinlupa ka, basta kinalabit natin kung totoo at ano ang mga update. So ganito na lang po bayan. Dahil sa pangako namin na yan, kami po ay patuloy na magsiservis sa inyo nang wala pong bayad. At ito nga po, no?
Isang kawalangian at kahihiyan ang hindi pagsagot ng tunay sa tunay na motibo ng pulis, no, ng dalawang general at ni Abalos. Pangatlo sa usapin, hindi mapangalanan ang sinasabing gentleman at mamamayan, concerned mamamayan na nagbigay ng 10 milyon. Hindi po kaya kasi po wala po silang masabi, wala silang ma-drawing. Alam nga ba sabihin nila na si Bossing ang naghatag? Kasi yun ay, uy, kaya pala may 10 million dahil nakatanggap sila ng 2.2 million US dollar. Sabi ng butike, hindi ba po pwedeng mangyari yon? Hindi po pwedeng mangyari. Bayan pwede dahil tinanggap na nila ang 2 million US dollar na pabuya ng Amerika. Mahuli lamang itong si Kibuloy. Ang hindi po natin alam, bakit galit na galit si yung Amerika kay Kibuloy. Ano ba ito? Hindi ba pinagbigyan ni Kibuloy? Pinadedi mo na lang sana ang putang inang mga yan. Hindi ka pa na ICC. Di ba? Jesus Mariosep. Binakbakan pa ng sinamahan pa ng mga Nakakahiya po kayo. Sa pamunuan ni Bongbong Marcos, inuulit po namin, hindi po kami pro Bongbong at hindi rin po kami kalaban ni Bongbong. Ang tinig ng boses ng bayan, ang Kuya Ed, dito po sa programang ito ang aming pong sinasaluduhan at binibigyan ng mga parangal at pagpapasalamat ay ang mga progresibong programa ng ating pamahalaan na ang taong bayan ang nakikinabang. Dahil taong bayan din po ang nagbabayad ng buwis na yan. So, in so on, sabi ng butike. OFW sa Lebanon. Ito kapatid natin, asawa nung kapatid natin sa kapatiran. Okay, mandatory na pinapauwi na ng Office of the OWA. Lalo na especially sa Beirut. Mga bayan, mga kababayan, mag-ingat po kayo diyan. No, sa Lebanon, ingat po kayo dahil ang Iran ay ang totoong protector ng Hezbollah sa kanila pong ginagawa. Kasi hindi na po makagalaw ang Hamas. Halos mahurot-hurot na ang Hamas. So sila naman po magpoproteksyon. Naniniwala ba kayo na ang mga Muslim binibigyan ng pabor yung ganyang klaseng aktibidades? Huwag pong magalit ang mga kapatid nating Muslim, ano? Tanong lang po yan, isip lang ba? If you are a Muslim, you have to love your co-Muslim. Total, ganun din naman sa Kristiyano, tingnan mo. Diba? Sino ang si Lisa Ontiveros? Grabing makapanira. Ang sinisiraan niya, si BP at saka si Duterte. Mga Kristiyano yan. So, patas lang. Talagang ganun. Basta kawalang hiyan ang sisirain ang kabutihan. At ingat po kayo dyan, mga kababayan. At kung kakamustahin nyo naman ang Pilipinas, awa ng Diyos, konting-konti na lamang po at mababago na ang lahat ng plataforma. Kaya hindi po papayag, lalo na ngayon, ang lahat ng sektor ng pamahalaan ay ground. Matindi po, 24/7. Kung natutulog kayo, ang taong bayan po, negative, hindi po natutulog. Dahil ito lang ang time, isa rin po ang Kuya Ed TV, Real Talk, Tinig at Boses ng Bayan na nag-a-announce at nagre-report sa mamamayan dahil ang ating pong source of media reporting ay nababayaran because they are all biased. Sabi ng butike. At however,
bayan, si General De Leon on the speech. Ito po ay kontra sa kung ano ang kabaligtarang nangyayari. Ito po ay matindi pong general ito. Hindi po nito ipinagpapalit ang kanyang karangalan at pangalan. Mabili lamang ng mga taong may katarantaduhan. Ito po yung klase. Katulad ni General De Leon, General de los Santos, General de los Reyes, nagpakamatay. So binalikat niya ang mga tanong. He only sacrificed himself. And that is the true pledge of being AL. Tapos ang usapan, another kids to the role, wala na, may nagsakripisyo na. And this one is another. On the speech, Marcos and Aquino give the Filipino so much misery. Again, Marcos and Aquino give the Filipino people so much misery. He added that Cuangco and Romualdez also given to the country's suffering. Ang mga animal, bayan. Aquino Marcos, Cuangco at Romualdez ay wala pong isang tinig kundi wasakin, samantalahin at lamunin ang taong bayan. Sa kanila po tumatama ang salita ni General Luna, Juan Luna. Darating ang panahon na ang tangi nating matinding kalaban ay ang ating mga sarili. Defying ourselves, conclude kung ano ang iyong ginagawa bilaterally. Di po ba? Iyan po ang isang matuwid at maayos pong pananalaysay ng ating isang general, si General De Leon. Sa mga nakikita, sa mga nangyayari, at lalo na ngayon, kung nakikinig si Apo De Leon, lalo na ngayon, na mayroong mga tinig, from General Mascareñas to Colonel hanggang dito, ang Kuya Ed. Sasabihin niya, still, when you are, when sometimes when you are a uniform man, you always be a uniform man. When you are become a leader, you will be always be a leader. So in his own, tama po ang inyong panukala at sinasabi General De Leon. So, sigaw ng taong bayan, pagkaisahin ang lakas at tinig. Sir ha, ito po ay tinig ng taong bayan. Pagkaisahin ang lakas at ang tinig. Yan po ang pulso ng taong bayan. Dito po sa Kuya Ed TV, Real Talk, yan po ang kinalabasan. So, ito po ang panawagan. Check, magmula po kay Kuya, yung amin pong kapatid sa Eagle. Bira din siya, Kuya. Sabi niya, Kuya, papadala ko. Sige, wala mang problema. Basta message lang. Go tayo. At Office of the Vice President hearing has been passed for the national budget, a proposed budget of 2.03 billion. Ay, sa wakas, nakita rin, nakaramdam din, na baka hindi magtagal, hindi magdugay. Sus Mariosep. Sipa-sipain kayo ng taong bayan ba? Marcos na Marcos nga, ilang tangkay ang nandun yung tropa, naandun lahat, kita namin kung ano nangyari. Ano nangyari? May nagawa ba si Apulakay? Si General Ber, walang nagawa sila. Dagan way samad ngayatik. Ito, pag malaki mo, bulsa mo na si Abalos at saka tong dalawa mong Colonel at isang General, si Marbil at saka si Torres.
Bayan, ito lang ang aming panawagan sa mga supporter. Kapatid namin kayo, hindi po namin kayo kalaban. Kapag nakita nyo naman ang katotohanan na may katotohanan, babanata na naman ako sa kabilang linya nito. Sabi niya, ulul ka, tangina mo, mamatay ka na, ganyan. Tagal ang buhay mo. Natatawa lang ako. Sabi ko nga sa sarili ko, bayan, hindi niya yan kayang sabihin harapan-harapan. Kaya nyo lang yan sabihin yung mga ganyang salita na immoral at mga salitang walang iya kasi alam nyo, walang tatagos dito sa cellphone ko na tingga. Pero kung meron, tagal na. Berat ka mo ang iyo iroy. Sa Ilocano, ukinayo. Alam, mali di bale, total, yung nonsense, pag pinatula mo, you also become a nonsense. Pero, hindi po magagawa ni Kuya Ed kasi real talk po ito at boses po, tinig ng bayan. Sinasabi ko lamang po sa inyo na tayo po sa linya natin nito ay maayos at nagkakasundo sa mga iilang aspeto, pero yung kabila, ay patuloy po na mga dominant text, negative. Maano sana sinabi nila, sir, ano ba ang dapat natin gawin para mahabol natin yung 800 billion na budget? At ano po ang gagawin natin para ma-improve, ma-develop ang DPWH? Dapat ganyan. Hindi yung putang na, pagbukas ko ng cellphone, mura na mo. Bayaran ka, bayaran ka. Mamatay ka na sana. Ay, style niya. Hanggang bibig lang kayong gasalita lang kayo, panganhin mo. Tana tele to the Marines ba? At maraming salamat at kahit na tutol sila bayan kasi pinanood ko yung hearing na to. Tutol sila. dito winalang hiya ni BP. Yung mga kawalang hiya na binibitawan ni Hontivirus. Kaya lang usapang babae kasi yun. Mahirap makisawsaw. Pero tama naman si BP. Ayan po ang ibig namin sabihin. Kung tama pa ang inyong ginagawa, wag po kayong mahiya kahit pupurihin kayo ng Kuya Ed TV, Real Talk, Tinig ng Bayan. Kami po ang sisigaw. Congratulations, sir. Congratulations, ma'am. Kung tama po ang inyong ginawa. Pero pag hindi, yate, pusoy mo, ma'am. Pusoy mo, sir. Bayan po ito. At congratulations, ate, at meron ka na ngayon pambayad gasolina. Kawawa naman yung service mo. Ikaw pang gumagastos. Carry on, ma'am. Carry on, ate. Carry on. A petition to be back all chief of police in all station in Davao City cause unti-unting gumagaan ang lahat. Okay. Si Ate Cynthia. A petition to be back sa lahat po ng mga police chief ng lungsod ng Davao ay hiningi po ang kanilang petisyon. Ipinitisyon sila na bumalik na sa bawat station kasi nakakaya naman sa walang hiya. Colonel Torres! Tangina, damit ka pa ng isang police patrolman. Pero mukha mo, lagas na. Kitang-kita na, senior citizen ka na. Kamukha mo si Diwata. Colonel! Pag-agi mo dire, Colonel. Kaya. Nagsunog kayo ng kilay na nagpaka-Colonel. Di ba? Dapat naka-score ka sa di ba? Mamasap ano?
Takot ka, no? Takot agad ang putang ina. Busy kami dito. Busy kami Paranaque. Ulol. Ay, yati, puting bayag nga yawa. Sana may balik na ang lahat ng ika nga pulis talaga ng Davao na siyempre ang pamilya niya po ay nahihirapan din na binalik ninyo sa Kambagong Diwa and then for legitimate installation at etc. ay nandyan na po tayo. Pero ito nga po ang sigaw. Ito lang po ang in a census ang alam niyo yung samahan organisasyon kapatiran at ang fraternal po kahit po in the presence na sinensus tayo, nakita po yung kahalagahan at maayos po nating deliberasyon na hindi natin kalaban ang Marcos, hindi po natin kalaban ang Duterte, kundi naka-neutral po tayo in point na taong bayan. Pero kung hindi po kayo gagalaw at kakala tungkol sa mga sumusunod, lalos kayo rito sa Real Talk ni Kuya Ed sa tinig at boses ng bayan. Congratulations bayan! Napapansin na tayo nila. Buti na sabi nila, buti Kuya Ed. Rebellious talaga. Bayan, dahil po yan sa inyo. Oo, dahil po yan sa inyo. Kasi makikita po natin yung encouragement, yung report, yung statistic na lumalabas sa tuwing pong live. Wala po kaming hinangad. Marami, hindi po. Inangad po namin ay meron pong makinig. Kasi yung po ang mag-i-invite. Ay, invite namin kay Kuya Ed TV tuwing 2:00. Makinig po tayo kasi ganito, malay nyo, isang barangay yung nakikinig, di ba? Hindi natin alam, pinapalakpakan tayo, hindi nila alam, ang pinapalakpakan nila bayan. Salamat po sa gift. Sir, thank you. Salamat po sa gift na ang pinapalakpakan nyo po ay ang inyong mga sarili. Bakit? Real Talk, tinig at boses ng taong bayan. Handa po ako mamatay, sir, ma'am. Para sa katotohanan lang kasi wala na eh. I fulfilled my dream, I fulfilled my service, and I'm done it. And then, this is only the continuation. Mamatay po ako sa bahay eh. Away-awayin lang ako. Di ba eh, away-awayin lang ako ng mga anak ko. Papa, nandiyan ka na naman. Wala ka lang exercise. So on tayo ba yan? Maraming salamat for the gifts. Said Rose. Kuya, thank you very much kuya. Malaki pong tulong ito. Maraming salamat po sa lahat. Garcia, Jumbim. Ito, nag-uumpisa na naman ako. EG. Chinese name. Don, Blanca. Ricardo. Thank you po. At andito pa ho tayo sa kalahati pa lang. Ngangalahati pa lang tayo. Meron pa tayong voting analysis. Okay po. Ito po ay galing mismo sa kuya natin, mga Eagle. Sensitibo po itong ano na ito. 2025 Marcos lineup. Parang alam niyo na kung saan po galing to, no? Galing po ng Malacanang. Sabi ng butike. Okay. Ang kanya pong first lineup ay si Pacquiao. Pacquiao. Nananawagan po kami sa taga Jensen kung ano po ang kanyang nagawa. Kung ilang tuko na po ang kanyang naibenta, maging yung kanya pong asawa at ang kanyang nanay, ilang kwintas na trilo ang nabili na pinanregalo. Di po ba? Kayo, ako po sa amin pong samahan, ibibigay namin ang 15.26% na pagtitiwala. Ito po mangyayari. Pagtitiwala para kay Pacman. Pakilista nyo po. 15.25%. Abalos, negative 0. Ay, teka, ipanawagan na muna natin ang mga kababayan. Sino po ang boboto? Sa iisang lahi, sa iisang gawa, isang kaliskis, isang muka. Kay Ngiwe, sino po ang boboto? Okay, negative 0. Abalos. Ang gusto mag-transfer sa currency
sa treasury ng bayan tungkol po sa pera 89 billion na naipon ng PhilHealth na si Ralph Recto. Ano po yung boboto natin? Boboto po ba natin si Ralph Recto? Isang ungas, magdagdag na lang ng 12% sa premium. Naging asawa ni Vilma Santos. Payag po ba kayo, bayan? Ano sagot? Negative 0, yate. Recto. Negative 0. General Lacson. Nanahimik bigla. Sir, si General Lacson, okay naman. Okay po ang kanyang panuntunan programa kasi wala po yan. Hindi yan po ang hindi tumanggap ng barrel, fork barrel. Hindi po yan. Iba po ang ano yan. Iba po, the class of 71 belong to Colonel Matiliano, Pusilero, mga grupo. Ay, grupo. Nakita po namin at ako magbigay po ako ng 18% po. Tataas po yan 0.25. Binay 23 million paglagay lang ng green grass of hope. Ay, utangin lang yung Binay Wala talaga. Kahit kabrad namin ang ama mo, Binay, ay Ma'am Binay. Bagsak ka sa amin. Ganito po mangyayari. Ganito po ang mangyayari. Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim po ay si Madam Story, Amy Marcos. Dahil hindi niyo po, Ma'am Amy Marcos, hindi mo po kinausap ang iyong kapatid, hindi niyo po in-advise siya para mag-drug test at pinabayaan niyo na kung ano-ano ang sitwasyon meron tayo. Dahil sa kapatid mo ito, totoo ba? Okay, sige kapatid mo, wala tayong magagawa. Yan ang paniniwala mo. Okay, niwala man lang kayong taking action dahil sa dala-dala. Kahit sabi mo pang, dala-dala namin kasi namin ang pangalan ng aking mga magulang. Yes, di dapat binatukan mong harap-harapan. Oy BBM, umayos ka nga kung ano ang mga pinagdadaldal mo na wala namang katotohanan. Ganun ba? Kasi kayo masira. Tulad yan, nasira na, may magawa ka, kaya binibigyan ka namin ng percent na positive 0. Hindi nito. Ang taas nito, positive 0. Sila Binay, negative 0. At ito si formerly General Tolentino. Nung alam niya, alanganin, ano to Agus-agus bangka ito Anong tawag nun? Balimbing. Huwag ka na tumakbo, General Tolentino. Wala. Negative 0 ka rin. Ikakampanya po namin yung mga tao. Tulad yung nakikita namin na lumalaban talaga ng totoo. Tulad ng mga hearing si Dan Fernando ba to? At saka si Congressman Rodante Marcoleta. Sino pa? Sila ba to? Screen by screen. Double. Oy, puta si Budol. Si Budol. Si Budoy. Si Bong Revilla. Bong, umupo ka na ng tuluyan sa iyong tangina, niloko mo pa kami. Wala kang kwenta, Revilla. Wala kang kwenta. Sinayawan mo lang ang taong bayan pero wala kang ginawa. Pero nagtatamasa ka. Kakampanya namin na hindi kayo iboto. Ngayon, kung kaya mo kong bigyan ng 375 computer na to be attached para sa paaralan ng tribo, bigyan kita ng 1 boto. 1! Fuck you. Mauto mo sa kanila, Bong. Kilala ka namin, Bong. Kung gaano ka uni ako. And then si Soto. Yes. Si Baling. Ibang klase to. Soto. Huwag na natin pong pabalikin ang mga gunggong na wala naman pong ginawa kundi pahirap.
Negative 0 din po. Lalo na to si Lito Lapid. Akala ko ba isusuko niya yung sarili niya pag napatunayan na involved siya sa Pogo. Ngayon tatakbo pa, gago rin ito. Yan. Mga ungas ito eh. Oo, yan. Magsama-sama mo ngayon. Sino pa? Si Pia Cayetano. Bigyan po natin si Ate Pia ng 15 din po. Mag-umpisa po tayo sa 15. 15.5%. Opo. Cayetano, tagig po yan. Tingnan po natin si Attorney Pia Cayetano. Sa totoo lang na tumakbo yung tatay nila, si Attorney Cayetano. Tapos kontra Levy Mariano sa tagig. Kami po. Walang labis, walang kulang. Taga Signal Village, kami po. Sinundo pero walang bayad. Pinakain naman kami. Kamuting kahoy. Itag na pula. Galit na galit si Papa, yung Levy Mariano. Pero nagdaog, di ba? Yun isa tagig. Iba naman ngayon. Yes, iba na ngayon. Pero wisyo pa rin kayo. So, ang sigaw ng bayan, stop na sa mga walang kwentang kandidato. Uulitin po namin, stop na sa mga walang kwentang kandidato. Ang nakaboto si Lacson, si Pacman, at saka si Ma'am Cayetano, 3. Pero tag 15%, 15.25% sa isa, 15.25 din kay Lacson, tapos ito 15.05%. Ito po tayo, bayan. Ibo-broadcast natin ang kanilang mga katarantaduhan. Huwag ko kayong mag-alala. Sacrifice the phone. No, I will take. And that is very grateful grant. Diba? Then, eto na po tayo. So, ang sigaw po ng taong bayan, finally, sigaw ng taong bayan, stop na sa mga walang kwenta, sa mga walang kwentang, sa mga walang kwentang kandidato. Okay, final. Okay. At talagang pinag-iintindihan po. Hair follicle testing. Kailang kinukumbinsi. Meron itong ground confliction kung tawagin. Magnetic sa ilalim siya. Nakakita. Pumayag siya pero kailangan ha. Kailangan. Diba? Using again. Tangina. Pag natapat dito yung mga doktor din na gumagamit at bumabatak rin gumagamit ang shabu, negative yan si Bongbong. Alam nyo ba yan, ang dapat niyan ay ang korte ang siyang gagawa ng kaparaanan o ang Senado. Surpresa ba? Surprise attack. Umagri ka? Okay, sige, umagri ka. Idadaos ang hair follicle drug test examination. Huwag nyo sabihin. Tapos, doon po gaganapin. Pag eksakto na, kunyari, ang schedule mo alas 2. Alas 12 pa lang, sasabihin na. Kita-kita po tayo doon sa libingan ng mga bayani. Doon gagawin ang hair follicle drug examination. Agree? Yes. Kasi kung sasabihin niya sa Polytechnic, sa Taguig, kukutsabahin niya yan. I'm using my power and my force and I am the President of the Republic of the Philippines. Ganyan ang style niyan. So paglabas, genuine. Walang resulta. Walang record. Everything is clear. O tangina, style mo bugok ang puta. Ay, BBM. Nakakaya sa mga supporter mo, BBM. Kaya panawagan po sa inyong mga supporter, huwag po kayong masasaktan. Matuto po kayong tumanggap ng katotohanan. Huwag po kayong magagalit dahil lahat po tayo ay nabudol lang. Tandaan ninyo, sa 31 milyon, kasama po ang Kuya Ed, na meron po akong strength of 187,000 sa lahat po ng aming fraternity organization at kapatiran.
Wala pong bayad dyan, nagbantay po kami. Ganyan po kami katindi. Kumakain na kami, ang buntot ng motorcade namin, hindi pa dumarating. Matindi po, halos mamatay ako, abutin ako ng init, nagtaas ang sugar ko, natake kami. At marami, hindi lang po ako ang nagsakripisyo. Tapos sabi nyo, hindi maglalabas ng pera kasi may nakatutok, ganyan. Tutukin mo yung mukha mo. Naloko mo yung mga supporter mo, yung mga campaign mo na naghanda, na nagbigay sa'yo. Binulsan ninyo instead na sa taong bayan na nagsakripisyo. Tanggap mo, hindi ko mailabas kasi may mga media. So, nung hindi na mailabas, kunyari, effective. So, ineffective na talaga. Wala nang labasan. Kami pa ang naghanap ng kape para sa bantay sa presinto. Ganon ka naming kalab. Naniwala kami na meron kang ibibigay na pagbabago. Total, pagbabago naman to eh. Di ba? Ang isa ang Pilipinas sa malala na mga adik na opisyali sa gobyerno. Masaya kayo nung natawagin, bansagan tayo sa Asia na the most corrupt and addict usage of cocaine in the whole Asia. Tapos sisigaw tayo, BBM! BBM! Ano yun? Sarado ng isipan natin. Tanga na ba talaga tayo? May mag-isip naman tayo. Bayan kami. Hindi kami pro Marcos at hindi rin kami kalaban ni Marcos. Pero sa ginagawa na ito, hindi na ito maganda. Nyari ikaw, sino ka? Si Santos? O sige, isigaw namin, si Santos adik, si Santos adik, walang ginawa. Maniwala ka? Santos? Hindi man. Okay, patuloy po kaming nananawagan sa mga dati naming kasama sa 31 million. Hindi nyo kami kalaban. Bagkos kami ay tinig ng bayan. Ang gusto lang namin ay makasama kayo sa totoong sitwasyon na makita ninyo at makita ninyo ang aming pagpapahalaga na napakahalaga ng taong bayan, hindi yung pamunuan sa gobyerno. Kasi tayo pong taong bayan, ang tunay pong governance. Hindi ka kayang buhayin ng mga Marcos, hindi rin kayo kayang buhayin ng mga Duterte kung hindi tayo magsisikap. So ang ibig sabihin po niyan, bayan, kung hindi tayo magsikap, kahit pa, sabihin mo pa si Jupiter, pagpalagay natin yung mga sikat na mga pangulo. Kahit pa dito magpangulo si Trump, hindi tayo ipapasa sa pag-unlad sa ating ekonomiya at bayan dahil tayo ang unang-unang nasasagasaan. Mahal na mahal po namin kayo. Hindi po kami kaaway ninyo. Pero wala kayong alam kung bakit ang idolo nyo ay naandyan na nakapwesto. Di po kami natutulog. From Ilocos going sa Mindanao. Kaya may karapatan po kami magsalita. Huwag nyo kami sisikilin. Tapos pagbabantaan nyo, ay, Kuya Ed, puta, mamamatay ka rin, Kuya Ed, puta, may babaril sa'yo, ganyan. Sus! Hutang ina! Tell it to the Marines! Yung mga murang inani ko sa inyo, yung mga pagbabanta na inani ko sa inyo, huwag ko lang proteksyonan. Huwag lang akong dumiga para sa tinig at boses ng taong bayan. Hindi nyo yan kayang gawin sa akin ng harap-harapan. Ano, mamili ka? Para ordinance? Mamili ka. Kung may agimat ka, may agimat ako sa sibuyas o balat ng kamatis, yate, makuha ko yung bahalang tribo sa iyo ba? Barangin ka ng tribo. Ulamin ka ng tribo, yatik ka. Si Kuya Ed, tiray mo ha. Utang mo. Tapos ka. Kami dinadaan lang namin sa wasto kasi kami hindi nyo tinig.
tinig po kami ng taong bayan, lalo na ikaw, nakagawad. Punta ka rito. Huwag ka dyan. NCR yan. Putang ina. Tignan ko nga. Dami-daming pinatay ng Jesus. Mahirap magsalita. Bye. Pero wag kayong daanin sa pananakot. Ang pinakamaganda nito, payo ni Kuya Ed sa inyo, mag-construct kayo ng tamang katanungan na which is prior for the future. Prior dun sa hinaharap natin, ay makakakuha po tayo ng tamang evaluasyon, tamang pag-aaral para maging academic at yun po ang ating magiging programa. Agree po kami. Pero sabihin mo na wala ka namang question, magmura ka. Na-high blood lang ako. Sabi ng butike. BP Sara, ito kay ate to, kay ate Lovely. BP Sara, binulgar kung ano ang main objective at pangguguyo ng mga oo. Ikinuwento ba? Ngayon putok viral ngayon yung kinuwento niya kung paano maligaw yung Marcos sa kanya. Truly, totoo. Kailangan pa kami? Pwede. Pwede kami mag-witness? Pwede. Sinubaybayan po namin yung takbo na yan. Road cross kami. Travel kami by land to prove that there is an executory condition that a meeting will be held in Davao. Hindi nyo kami kayang lokohin. Totoo po yung sinasabi ni Ate BP. At umaani siya ng karangalan dahil hindi nyo siya naapektuhan. Diyan lang kayo talo. Diyan lamang po kayo talo. Okay. Yan na. Di Bolilyaso. Di alam ngayon kung sino at ano. Tapos, sila pa ang nagpalibing sa magulang mo. Tapos, ganyan ang gagawin mo. Kung hindi pumiyak at hindi nagpiyakan, at pati ang gobyerno natin, pati ang kasandaluhan, nagpiyakan, ang putang ina, nabi daw, pagbantay daw. Saka lang na-approve yung budget ng Office of the Vice President. 2.03 billion. Inuna, eto kulay na kulay ba yan? Nagtataka kayo. Kulay na kulay. 4.5 billion naman nga. 4.5 billion on the office of the president. 4.5 samantalang kay Ate BP 2.03. May 03 pa. Hindi naging 2.3. Naging 2.03. Di ba? Unfair lang. Kung ikaw ang nasa kabila as bongbong, in fairness naman na hindi mo kami maintindihan. Samantalang ang sinasabi ng mga tropa ng Digong ay ang katotohanan lang. Kasi sa totoo lang ba yan, masakit kasi tanggapin ang katotohanan. So, goon tayo. Sabi ng butike, pagbantay daw nga. Opo. AFP General, lumabas na ang kanilang galit tungkol sa usapin at conspiracy ng ating pamahalaan or pamahalaan ni Marcos. Lang, hindi mo na maawat yan, Bong. Yung tangke mo dyan sa Malacanang, bigla niyang babaligtad. No? Nakatingin sa'yo. Goodbye, my teachers. Goodbye. Paalam na sa'yo. Goodbye. Tignan ko. Mamaya uulanin na naman ako ng mura nito sa sa kabila. Ang tingin ng buhay ito. Pero ang totoo po yan. Umaalma po ang ating sandatan tungkol po sa mga pangyayari. Kaya kapag umalma ang mga general, down to the last element yan. Down to the last rank. Umaalma yan. And willingly,
as part of the willingness, will be execute one executive order prior to save our country, nation, and people. Yay! Marami ng hat na hat. Kasi bakit? Ang average of willingness and waiting conditions of our people, nations, is 98.16%. Nulit ko po, 98.16%. Amin po yan, consensus po namin yan. Hindi po kami nag-aagi o dumadaan sa SWS na bayaran. Ito, ibang klase panawagan ito. Census, bro, census, kuya, census, Brad, census, pak, bato yan. Dito sa akin, Brad, dito sa Cavite, ganito. Brad, dito sa Parañaque, ganito. Kuya, ganito. Oh, CNF, ganito. Kaya hindi po mapasinungalingan, and we are waiting until the decision will be made. Kaya pansamantala, magpakasawa kayo sa inyong mga katarantaduhan, sa inyong mga kagaguhan, na pag-aakala ninyo ang taong bayan ay inyo pang mapaglalalangan. Inuulit ko po, 24/7 na po ang pagbabantay. And still much more in the capability of creating this solid line under Kuya Ed TV, Real Talk, Tinig at Boses ng Bayan. Hala ka, matindi ito. Ito, ano to? Saan ba galing ito? Sabihin ko ba? Pero baka pumutok ba? Sumabog. Makinig na lang po kayo. 10 sa mga sekretary ni BBM ay cocaine user by Cathy Binag. Abalos, Marcos, and the other is also the first lady or the first family imposing irrigation. Ang ating pong Senado ay naghahanda na po ba yan ng isang sesyon na pagdadausan para po maimbestigan ang mga involvement ng drugs, abuse, and corruption. And will be lead to the what we call resource person. Willing din po yan si Marlica at saka si Cathy Binag. Kasi may papakita na, total 150 pieces naman ang kopya ng USB. Kahit na. Request ko lang kung mag-release ng mga ganyang USB, hindi nasa singularized position yung ano bang gagamitin sa USB, monitor at saka amplifier, centralized. Hindi yun. Titignan muna namin, we will examine is true or false. Hindi po yan po pwede. We need to take, pag naandyan na lahat, saka ipapalabas, and we will take yung position ng hard disk. Isang kumpanya ng Marines padala nyo dyan, total MSEC, cover! Cover the uncover, bout on the unboutan. Dali na naman si Kuya Ed. Pwede na Kuya Ed, pakong to. Magalit yung mga DI. Wala tayong magawa, top, sergeant. Talagang kailangan na. Ay, bumabati po kami kay Kuya Ariel Kerubin in the tours. Sige po, Kuya Ariel Kerubin. Kuya, Marines is always a Marines. We will be spiritually, physically, susuporta po kami. Huwag po kayong mag-alala. Kuya Ariel Kerubin, pasok ka sa aming listahan. 3.
Tatlo pa lang, tatlo. Matipid po kasi yung taong bayan magsaliksik ng mga kandidato. Tatlo pa lang. Rodante Marcoleta, si Dan, sino pa? Rodante Marcoleta, si Dan, sino pa ba? Isa, Lacson, at saka si Ariel. Apat pa lang. May 8 pa. So, sigaw ng tinig ng bayan regarding po dito, Porsche, mag-aabang ang 200% taong bayan makikinig sa hearing na gagawin sa Senado at kung sino man ang council o sino man ang chairman nito. Makikinig po kami, wag po kayong mag-alala, hindi po kami a-absent sa lahat po ng hearing. Para malaman natin ano na talaga. Halingan sa kahapon, Kuya Ed, sa likod ng mga pagbabanta sa iyo, ba relax na relax ka? Yes! Yan na naman mangyari doon. Dibdibin ko yung mga pagbabanta na yan. Mas masahol pa sa katotohanan sa buhos ng ulan. Kung kaya, ay nga sinabi ko nga dito kay Bro Bong pagtarong lang. Kasi pag nandito na ibang usap, hindi po ako magtatanong, sos, mangutan ako sa inyo ha? Gunggong ba ako? Okay. Sabi ng butike. Sabi ni Ma'am, all officer of a BBM Secretary and Senate, Congressman, DND, DILG, and others. BP Sara. Lalim to ha. Go! Then, at ano to? All Muslim brothers release statement that support Duterte candidacy. Support Duterte candidacy. Mapababae, mapalalaki. Okay. Same for Marcos late election. Pumanig na po sila. Binigay na po nila ang 100. Makinig po mga BBM supporter katulad po namin noon na napakalaki po ng tulong ang mga kapatid natin na kamusliman sa pagdagdag ng kanilang boto at pakikipagkaisa na proteksyonan, ibotar si Bongbong Marcos. Ngayon po, inaalis na po ang pagtitiwala na yon dahil po sa mga certain issue at involvement na kay Duterte na po. Malinaw po dito bayan na ang taong bayan ay alam kung sino ang dapat ng pagkatiwalaan. Kaya yung mga line up na yan, in cover doon sa sinasabi nilang political platform and mechanism, tignan natin kung magme-mechanize ang inyong isim. Kuya Ed, ano yung isim? Sumbong mo kay Kuya Ed. Susunod, sumbong muna kay Kuya Ed, hindi na real talk. Yes! Okay. So, klaro. Ilan milyon ang Muslim sa Pilipinas? Pagtarong ba? Paminawin ilan? Maging sa Luzon, ilan? Sa NCR, ilan? Kulyat, marami yan. Parañaque, meron. Bisaya and Mindanao. Ilan? Physically, mathematics agad ang banat natin niya katulad ng ginawa namin na hydraulic computation. Kailangan ganito. Luzon, banat, ganito, pak, study, seminar, pak, di ba? Ayos, di ba? Yung Marcos Highway, halos hindi na madaanan, di ba? Tinuod, mayat, dili. Mayatin. Okay, ten. Ito. BP Sara sumagot ng
Ah. May mga concern topic sa hearing na nakabaon masyado. So, nakakaya itong si Risa Hontivirus. Hindi po ako plastic. No? Nakakaya. Pero wala ka na pong dangal, Mrs. Hontiveros, Risa Hontivirus. Wala ka nang ano. This will be your last compromise duty. Kasama mo sila Satur, Frank Castro, at saka si Raul Manuel. Getting together sa bukid, sa bahay pani. Dinadaan lang namin kayo sa pakanta-kanta at biro. Kay baga ang inyong nawong. Baka bigla kayong kumapit sa ligi ng poste ng bahay niyo, binabarang na kayo ba? Okay. 17.9 billion walang bidding, sabi ni Comelec Secretary, opposed by Congressman Rodante Marcoleta. Explain, Comelec. Saan ka nakakita yung mechanism na ginamit sa eleksyon ng Meru Corporation? 17.9 billion. Totoo yung mga sinasabi ni Congressman Marcoleta. Nag-approve ka ng isang project na hindi dumaan sa bidding, it is violation. It is against the law. Klaro? Makinig ka po. It is against the law. So, sabi nga ng kadante, mag-file na kayo ng kaso sa lahat ng gusto nyong korteng pailan para matapos na tayo. Kitam? Para lumabas ng totoo. Kitam? Paano yung 17 billion? Wala kang ang bidding. Baka bukas bigla lang magka-bidding. Katulad ka din Your Honor. Ang galing ko, Your Honor. Natakasan ko po ang mga Pilipino, Your Honor. Pero si BP po, nakuna ng picture at ng video. Ganun po kayo katanga, Your Honor. Jai in Philippines, Your Honor. Pinagtatawanan tayo ng mga putang ina. Nang dahil sa katarantaduan din natin. Kaya dapat ilabas ng kanyang legal itong mga attorney na to. Kung hindi nila mailalabas si Alice Guo, dapat dito idimbar sila. Kaya kung ginawa nila ito ngayon, gagawin din ito bukas. At pangako, Your Honor, mga animas, ipinagpalit tayo ng mga attorney na to sa halagang milyon. Total, sino ka ba naman? Utang ini ang buhay ng tao ngayon na walang pinag-aralan, 20 mil lang. Kung hindi naman sa'yo nang gagaling ang pera ng inyong pamilya, 20 mil lang, pwede pang mahugot yan ng 12 mil. Walang balikan. Tangina, ganyan. Kaya tumpak na tumpak ang tinuring ni General Luna. Nasa katayugan, kadakilaan ng Pilipinos. Ang sisira lamang dito ay ang kapwa rin Pilipino. Sino ang naging biktima rito? Pilipino. Sino ang gumawa ng paraan para idepensa yung may kaso? Pilipino, attorney na Pilipino. Ngayon, sa palagay mo, si Voltis 5 at si Masing Garci ang magpapalaya rito, backdoor using backdoor, going to Malaysia, then Singapore. Ang matayog na pag-iisip ngayon, pagpaliwanag nyo nga, ganun po ang mangyayari. Ha? Comelec! Inuutusan ka namin, Comelec. Hindi ka makatakas sa amin, Comelec ba? Pag nag-umpisa na, nag-GQ alarm na, gawin nyo na ang lahat ng inyong magagawa
hanggat hindi namin kayo maabutan. Pero pag naabutan namin kayo, bipilad namin kayo sa araw. At luluha kayo sa sarili ninyo. Yung pinagagawa ninyo, hindi yan kikibo si Attorney Rodante Marcoleta kung tama ang iyong ginagawa. Pero lahat po, nakinig po ako sa hearing na yan, lahat ng pangangatuwiran at salaysay ng Dante Marcoleta, tumpak at base rin sa batas na may katotohanan na kapag naggawa ka ng project na halagang milyones, ito bilyones ito, dapat ito may bidding. So, asan ang bidding? Asan ang bidding? Kaya ang ano sa iyo ng ang bigay sa iyo na grado ng taong bayan, double negative zero. Kaya hindi ka tatantanan. Hindi ka po tatantanan ni Congressman Dante Marcoleta. Banat po Dante, kayo po ang isa sa prioridad na listahan po namin. Dahil nakita po namin from ABS-CBN hanggang ngayon sa COMELEC na ito, ginagawa niyo po ang inyong partisipasyon para ipagtanggol po ang taong bayan. At kayo po ay kaisa namin dito sa Kuya Ed TV, Real Talk, Tinig at Boses ng Bayan. Saludo po kami, Dante Marcoleta. Ito, isa pa. Si Attorney Panelo versus Balikasan on food challenge. Ano kaya? Kakagat kaya si Balikasan Neda? Kasi para maramdaman niya naman na ano ba, totoo ba talaga na mabubuhay ang tao sa 64 pesos per day? Tangina sa training center, kain mo sa umaga 50, kain mo sa chow mo. Chow down mo sa tanghalian 50, chow down sa hapunan 50. So all in all, meron kang 150, may kasama pang sipa, tadyak, at saka magic balloon. Tignan natin kung maanuhan to ng NEDA. Pero ako, magsabi na ako sa NEDA, magunos dili ka NEDA, mapalabang kang maigi. Kaya ito, hindi na biro-biro ito. Niluluk upan ang inyong katayuan. Kung kayo nga ay makatotohanan at kayo nga para maintindihan ang taong bayan. Inuulit po namin, 24/7 nagbabantay ang taong bayan sa kung ano ang inyong mga programa, aksyon, issue at hinahin. Andito na po ang Kuya Ed. Andito na po ang Kuya Ed TV. So, administrasyon, ito yung kay Kalili ito, administrasyon, walang alam kung, ano to? Okay. Administrasyon, walang alam kundi ang magpamudmud ng pera. Itong administrasyon ngayon. Para masagot ang mga usapin, programa, problema at akusasyon tungkol sa drugs, corruption, and etc., ang gagawin nila ay magpamudmud ng pera. DSWD, from 8,000, meron ka lang national ID. Naging 5,000, ngayon 4,500 na para sa student assessment. Inuulit ko, DSWD. Walang alam. Itong isa po sa klase ng pagmumudmud yung ginagawa na. Lahat po ng may cellphone, kinakalabit po tungkol dito. Pero hindi po lahat ng may cellphone, alam kung paano gamitin ang cellphone na to. Basta may YouTube ka, okay na, manood na yung mga matatanda. Pero yung sinasabi nyo, link, going for this link, stupido, tanga, hindi nyo po alam kung ano ang tama ninyong programa. Kung malawig pong inyong susundan ang aming pong rekomendasyon bilang rekomendasyon ng taong bayan dito sa sinasabi nyong student assessment na 8,000 ba? Naging 5,000 at naging 4,500. Kaltas, ano? Ganyan kakurap. Ganyan kawalang hiya. At ipinagpupersahan, nakagatin mo yung link. Ang problema nga po, marami pong mga magulang ang hindi alam ano ang link.
Ano ang link? Papaano gagawin pumasok sa link kung wala kang data? So, baligya mo cellphone, palit ka og data. Utang na, puro mang katangahan ang pinaggagawa ninyo, DSWD. Mano pa, makinig ka, DSWD, makinig ka, DSWD. Ang gawin nyo po, ay balangkasin ninyo yung batas at unawain. Okay, sige. Ano ba ang programa? Sabi nyo, Student Financial Assistant. So, klaro, Student Financial Assistant. Okay. Bakit kailangan pa pumunta sa himpilan ng mga DSWD sa mga probinsya, bayan, ang mga magulang at magsipagtambak sila doon? Hindi nga nila alam kung paano paggamit ng call, ng cellphone, lalo yung mga touchscreen. Ito po ang pinakamaganda. Huwag nyo na pong pahirapan paputang ng taong bayan. Hindi nyo naman pera yan, pera yan ng taong bayan Buwis yan ng taong bayan. So padaliin na lang natin ang mahirap. Kung agree po kayo, sa bawat barangay ay may paaralan. Sa bawat munisipyo, may paaralan. At sa bawat paaralan, kalakip ang barangay local government. Tama po ba? Tama. Okay. So, ang ibig ko pong sabihin sa puntong ito, kung sadya ang inyong puso ay para makatulong sa sinasabi nyong Student Financial Assistant, ay klaro ang inyong mithiin at klaro din ang inyong mga target. Student Assistant. Ano po ang target? Student. Saan po makikita ang student? Sa paaralan. Ayun naman pala Sa paaralan pala makikita ang mga estudyante natin. Bakit hindi kayo makipag-coordinate kung ilan ang registered sa bawat paaralan doon sa mga principal? Araw ng Lunes, pagkatapos po ng morning color, ay pipila po ang lahat po ng grade 1. Maghapon po yan lahat po ng grade 1. Di nakita niyo ang estudyante. Tama, mali. Kaysa magbibigay kayo sa mga magulang na wala namang estudyante. Tama, mali. Bayan? Tama. Sa Martes, grade 2. Lahat na ng grade 2, nandyan din po ang mga magulang. Kasi kailangan nyo ng certificate at ID. Samantalang ang principal magre-release sa lahat ng klase ng grade 2 to certify that this student is clearly an official student of the calendar year, CLN number on this calendar year. Tama po ba? Okay, tama. Miyerkules, grade 3. Huwebes, grade 4. Biyernes, grade 5. So, paano po ang grade 6? Babalik po ulit tayo ng Lunes. Tama po ba? Para matapos ninyo ang grade 6. So, pagtapos ng Martes, there is a 1 week prior notice para po sa high school. Tama po ba? Nakakalabit na ang attention ng principal ng high school and also releasing certificate and belong to the statement that will be released and given proving that our student is newly student under this calendar year. Tama po ba ako? Tama. So, hindi nyo na po kailangan hindi nyo na po kailangan ang mag-link pa kayo. Dahil ito po ay actual operational procedure. Kung natatakot kayo, magpatawag kayo ng pulis, sabihin niyo sa akin, ako magbigay ng order sa pulisya para sa inyo, na escortan kayo kasi naamoy kwarta. Pero yung style ninyo, sa lahat ng merong national ID, release national ID, hello, di 10 lang, sa barangay namin, di 10 lang mabigyan nyo kung release national ID.
Eh kung kami nga, nakatapos na kami ng 2000, year 2000, wala pa kami national ID. Hello? Naintindihan niyo po ba, DSWD? Ganyan po kayo katanga. Hindi niyo po ginagamit yung lateral. Pag ganyan po, mangutana po kayo sa iba o magtanong kayo doon sa may mga expertise na tulad ng field operation. Mag-ano na po kayo, mag-re-guide po kayo. Sir, tama po ba? Ganito, ano po ba ang advice? Dapat magpatawag kayo ng pagpupulong sa mga barangay para ma-enhance ang mga tao sa barangay, ma-enhance ang barangay, at ma-enhance din kayo sa kung ano ang partikular na programa o problema para matanggap ng taong bayan yung sinasabi nyo, 8,000 na, 8,000 hindi 4,500. Hutang na mindset, mina-mindset nyo agad eh. From 8,000, una, bigla naging 5,000. Aba, nung walang kumakagat, ang akala nyo, binibilangan lang kayo ng 1, 2, 3, ngayon 4,500 na. Kung kumagat kami, di 4,500 na. Asan na remaining? 8,000 i-release ng gobyerno. Asan na 3,500? Ano, 3,500, isang kabandin yan. Kandautot na estudyante. Kandautot estudyante, magkain niyan pa. Purto kanin pa, wala naman ito ulam. Hindi naman kasama dyan ang ulam eh. Siguro, kundi tayo na ako ng mga anak ko. Magkarami ka naman pa. Puro lang to kanon. Wag yun sudan. Diba? Nasermonan pa tayo. Okay. Di, utan na lang. Di. Sige nga. Tama po ba na ganyan ang inyong gawin? Nananawagan po ang Kuya Ed TV Real Talk, Boses at Tinig ng Bayan. Ganyan po ang inyong gawin kung gusto nyo po talaga na matulungan ang mga magulang at ang mga estudyante tungkol po dyan sinasabing student assistant. Ngayon, kung dumating na, sir, hindi lang naman yung mga magulang na may estudyante ang ano nito. Sila po ang papuntahin ninyo sa DSWD. Pumila po sila doon kasi sila po ay garantiyang insurances ng ID. Go! Simple, no? Akala ninyo hindi pwede, no? Akala ninyo hindi po pwedeng pagalawin yung utak na gano'n, ano? Yes, kailangan nagsasabi kasi gusto nyo ganun ipitin. Yan ang siste. From 8,000, pag tinanggap namin, 4,500 na lang. Wala na ang 3,500. Kasi nga, na-late po kayo sa pag-inyo po doon sa link. Di putang inang link na yan. Na-late pa. Ako sa totoo lang po. Nung makita ko yan, nag-try ako 7 times. And I'm 7 times fail. Isipin nyo, tapos yung mga matatanda sa bukid, ipagpalink nyo ng ganyan, yawa, 20 pesos lang ang data. Pag entry pa lang, pag pindot mo pa lang ng data, hurot na. Wala na. Wag yun kabalo. Hindi, balik-balik sa procedure. So ano na, balibag na matanda yung cellphone niya, yate. So, makakatanggap pa ba yun ng 8,000 na naging 5,000 na ngayon ay 4,500 na lang? DSWD, pagtarong ba, animas? Pagtarong ba? Huwag ninyong gawing tanga ang taong bayan. Kung may pera diyan na papel at madakma namin kayo, palamon namin sa inyo yan, yung pera na yan, kamamatay ninyo. 2 papel lang or 3 papel lang. Hindi na kayang lunukin. Swapang man kayo sa pera, iniisip ninyo, ganyan ang puta, magnanakaw nga yung gobyerno. Magnanakaw nga yung prioridad na departamento ng gobyerno. Kami pa kaya hindi magnanakaw? Siyempre, pakwan-pakol. Kung ano kilatis, yun ang bunga. Same feathers, pluck God them together. Ano ang advice ng taong bayan tungkol sa usapin na yan? Gawin nyo po yung mabuting rekomendasyon na ang makinabang ay ang taong bayan. Gawin nyo po. Mag-eskwela-eskwelahan kayo. Magbara-barangay school mo. Dali-dali niyan. Ilan ang estudyante ng grade 1 sa barangay 1? Ilan ang estudyante ng grade 2 sa barangay 1? Kalahating araw pa lang tapos na. O di may half day kayo na pahinga.
Huwag kayo magpakitang tao. Ang gawin ninyo, magpakatao. Yan po ang pakiusap ni Kuya Ed. Sabi ng butiki. Romualdez at Abalos, ginagawa po nila, ito po galing mismo sa Senado, yung tropa namin doon. Ito po, ginagawa ito ng dalawa, Abalos at si Romualdez. Hindi po yan para tumakbo. Itong coming election, hindi po yan. Ginagawa nila ang lahat ng kaistupiduhan at lahat ng kagaguhan kasi po magkakapera sila. At hindi na po kailangan ang napakalaking pera kasi wala nang laman ang kabanbayan. Hinurot na nila, inubos na nila yung kaban ng bayan. So, bakit pa sila tatakbo? Mapipressure lang sila pag tumakbo sila. Iimbestigan lang sila kung nasaan ang 800 billion. 89 billion sa PhilHealth, di ba? Lana, alam mo, yan ang target ng mga, yan ang programa ng mga tuso. Sabi ng mapanlinlang, depende lang yan sa pakinabang. Sarap kantahin yan. Tapos, bung bung bung. Sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga pangyayari noon at sa nangyayari ngayon, puro kawatan. Sa talo sila. O, tanginang yung buhay, oo. Yun pala ang dahilan. Hindi sila mudagan kaning sa kasama sila, appeal sila doon sa line-up candidacy kasi magre-release ng budget. Pero hindi po nila nga rin ang manalo sila. Dahil hindi po sila mananalo kailan paman. Yan po ang totoo. Yan po ang pulso at nakikita ng taong bayan dahil sa kanilang mga kawalang hiyaan, sa kanilang katakawan sa salapi, at ang pagiging gahaman at magnanakaw sa kaban ng bayan. Sa palagay ninyo, sagot niya, yan ang isa sa mga klase na style ng politiko. Galang ako, sige. Pero boss, hindi ko na to hangad manalo, boss, kasi na ako, dungis ng aking malinis na pagkatao. Dungis. Ang malinis na pagkatao yate. Kagaguan. Ito si Romualdez at saka si Abalos. Magsasama-sama to si Abalos, si Romualdez, si General Marbil, tsaka si Colonel Torrio. Kasama natin darating at time, makukunan yan ng Eye in the Sky at ng kay Maharlika is puting ahas. Sa atin, sabi ng butiki. May kanya-kanyang tactics. Tactics, bayan. Puta, gamitin natin kung anong estilo nila. Kung gusto mong malupig ang isang kriminal, magpaka-kriminal ka. Kung gusto mong mahuli ang isang sindikato, abay, magpaka-sindikato ka. Yan ang mga kasabihan noon. If you cannot beat them, ikaw na lang. Sila na lang. Join them. Iwan na kami. Tangin na. Tingnan natin makaporma kayo. And last, sigaw ng taong bayan is people power. Average of 97.25% now na. Nga na, naririnig nyo po na may mga point na. Yan po ay pagbabalanse. Katulad po nitong Seneda, inulan tayo. Ngayon pa lang, inuulan na tayo, 1,700
640 por NEDA. Ayan po, yun siyempre, average po natin yung mga usapin kung anong status, di po ba? Okay. So, sigaw ng taong bayan, people power. Wakasan na ang kasinungalingan. No sa No sa pamahalaan. Wakasan na ang kasinungalingan. No sa pamahalaan ni BBM. 36.75%. No? Siyempre, yung taong bayan, sinasama po natin yung mga voting, yung mga against, or tama sila kuya, ng ganyan. Kuya, hindi ganito, pangit yan kuya, dapat ganito. Kaya po, kami po dito sa ano namin, sa programa ng Kuya Ed, wag po kayong mahiya na mag-text po. Ang amin lang pong lambing ay responsable naman. Huwag naman pong mga mura kasi BBM ka, nasaktan ka sa mga issue kasi po issue yan. Yan po ang ibig po namin sabihin, may taong bayan po na hindi alam ang issue. Kaya po namin ito ibino-broadcast sa ganitong panahon kasi gusto po namin malaman ng ating mga kababayan ang tungkol sa kung ano ang usapin at issue sa katayuan natin ngayon, sa ating pong kalagayan. Kaya po may Real Talk, Boses at Tinig ng Bayan na Kuya Ed TV. Sana maintindihan nyo po. Ngayon, kung ang inyo pong i-comment ay magiging constructive at ang perceptance po nito, base po sa mga pangangailangan na magkasundo tayo ay balingwali, upright doon sa tamang konsepto na dapat nating gawin, abay, iko-congrats po namin kayo kasi ang inyo pong panukala ay iyon po ang aming gagawin. So, ang panukala ng isang tama at matuwid at ang panukala ng isang tama at matuwid, pag nagsama-sama po yan, yan po ay aagos at aani ng positibong pananaw. So, pakikiusap uli ang Kuya Ed TV. At yun nga po, 97.25% sigaw ng taong bayan, people power. So, muli po, ang Kuya Ed TV ay nagpapasalamat po sa lahat po ng dumayo, sa lahat po ng dumalaw. Nagpapasalamat po si Kuya Ed. Ang amin pong kahilingan na magkaroon po ng tama at wasto lamang na usapin ang siya po natin tatalakayin tungo po sa ikabubuti po natin lahat base po sa usapin. Maging matured po tayo, gamitin po natin ang ating mga edad at ang ating kakaunting paragraph na kaya natin itanaw ito ng positibo, hindi po ang negatibo. Muli po ay iwan ng Kuya Ed ang niyayakap namin palaging salita ng ang ama ng ating katipunan na si Gat Andres Bonifacio, na ang lupang dililig ng luha at dugo ay siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Muli po, ang Kuya Ed TV, Real Talk, Boses ng Bayan. Usap tayo. Bukas mong muli, kita-kita kits tayo. Okay po, thank you po very much.